Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa iyyakum. إن شاء الله سبحانه وتعالى ها هنا اليوم نأخذ ما تبقى لنا من درس سابق. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نسمع أو نستمع من بعض الإخوان من يقرب لنا هذه البسملة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإننا لم ننتهي بعد لدرسنا. تبقى لنا بعض الإخوة لم يقربوا بعد هذه البسملة، ومن تيسر له هذا الإعراب فليسمع لنا إعرابه إن شاء الله سبحانه وتعالى، نستمع منه حتى نستفيد بعدنا بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. Meron pa tayong siguro hindi nakaka-i'rab o kakayanin mag-i'rab. Pasensya na po, hindi ko po nasulat ang i'rab natin, nakalimutan at saka parang madaming iniisip. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung merong may sa atin, may gustong mag-i'rab o kaya niya, Salamat Sheikh. Subukan ko Sheikh, inshallah. Mashallah. So sa mga hindi pa naka-i'rab, inshallah subhanahu wa ta'ala, subukan nila. Inshallah subhanahu wa ta'ala, pero walang pilitan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, makakaya nating lahat. Gagapan tayong lahat, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, Tuan Jamal, inshallah subhanahu wa ta'ala, mag-raise hand ka, Tuan Jams. Para kay ngatan tayo nagkakapon na. Mag-raise hand. Okay. Harful ba jar harful jar mabni ala al-kasrah. Isim majrurun bi ba wa alamatu jarhi al-kasrah dahiratan ala al-akhirin wa huwa mudaf. Allah lafzul jalalah mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. نعم مجرور بإيش؟ مجرور بماذا؟ لماذا جر اسم الجلالة؟ مضاف إليه وهو مضاف. أيوة صحيح ما شاء الله. نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. الرحيم نعت الثاني مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على الآخر. أيوة الحمد لله. والباء والجر مجرور بسم الله أو والجر باسم متعلق بفعل محذوف تقديره أؤلف أو تقديره آكل. Yung ang ba at saka ng isim, meron siyang ta'alluq, meron siyang pinagkunan o meron siyang dapat isandig, ihambing sa kanya ang isim. Ang jar o majrur dapat meron siyang kung anong tawag dito, kalagyan tulad ng fi'il o fima ma'na al-fi'il o fima ma'na al-fi'il. Ibig sabihin, pag nag-i'rab tayo, dapat mayroong ta'alluq ang ba, ang harf jar at saka ng majrur, ang isim majrur dito. Ikikit tayo ang bahala magtakdir. Bismillah, u'allif, bismillahirrahmanirrahim, u'allif o bismillah akul. Pwede nating lagyan ng takdir ng ganun ang isim o ang jar wal majrur dito. So bismillah, ba al ba wal isim wal jar wal majrur muta'alliqan bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu u'allif. Inshallah subhanahu wa ta'ala, makukuha natin o nakuha na natin sa sarf. Nakuha niyo sa sarf ng ganung klase. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sino pa yung mag-i'rab sa atin? Meron pa
Parang inshallah subhanahu wa ta'ala, next na lang siguro sila mag-i-i'rab. Ang kitab po natin ay mostly sa kitab na ito ay ini-i'rab po talaga lahat ng mga halimbawa dito. Ini-i'rab po lahat ng ng mga halimbawa dito. Kaya wala tayong magagawa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, unti-untiin natin, makakayanan po natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Mahirap lang siguro sa umpisa, pero pag nandyan na inshallah subhanahu wa ta'ala, madali lang. Si Sister Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam. Try ko po, Ustaz. Sige, kaya mo, walang problema. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Al-ba' harfu jar. Ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasra zahira fi akhiri wa mudaf Wa huwa mudaf. wa huwa mudaf. Iya. Allah, Ustaz? Naam, sige. Allah, Allah lafdul jalala majrurun tama Ustaz? Iya, tama ba? Majrurun alamatu jarrihi kasra zahira fi akhiri wa huwa mudhafun ilai. Kaya naman Allah la mudaf ilayhi majrurun bil mudaf. Wala madari. Okay lang, sige. Mauna yung mudhafun ilai po. Pwedeng mo Allah lafzu jalala mudaf ilayhi majrurun bil mudaf wa lam tujarrihi kasratun zahiratun di akhirih. Allah mudhafun ilai majrur al-kasra. Majrurun bil mudaf. Masrurul kasra masrurun al-kasra Ustaz? Majrurun bil mudaf. Masrurun bil mudaf. Aywa. Al-kasra al-zahira al-akhirah. Wa alamatu jarrihi. po. Wa alamatu jarrihi kasra al-zahira al-akhirah. Aywa. Tapos Ar-Rahman na'at Ar-Rahman na'at lil lafzul jalala. lil lafzul jalala wa na'atun mazrurun wa alamatu jarrihi kasra zahira fi akhiri. Aywa. Ar-Rahim na'at thaniya majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahira fi akhiri. Aywa. Alhamdulillah. So inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Naka-i'rab na rin. Nakatawid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah, maganda po ang naho, di ba? Actually, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz, kasi actually parang alam nyo yung napag-aralan namin noon, unti-unti na siyang nare-recall. Alhamdulillah. Tapos at saka sige. Yun lang po. Tapos yung kasing may mga notes po kami na noon pa para binabasa-basa. Alhamdulillah, Ustaz. Mashallah, exciting, maganda talaga matuto ng nahu. Mashallah. Alhamdulillah. Importante po talaga ang nahu. Dahil sa lugha. Dahil sa ito ay lugha. Ang sinabi po ng Imam Shafi'i rahimahullah, isa sa pinakamagiting na ulama natin, isa sa pinakamagiting at isa sa pinakamagaling at isa sa mga madhab na sinusunod sa hanggang sa panahon natin ngayon. So, isa sa magiting sa fiqh, sa lahat ng mga klaseng kaalaman, at isa sing magiting na ulama natin sa nahwu o sa lugha. Ano ang sinabi niya dito? Sabi niya,
isa sa magiging daan, isa sa pagkaligaw ng landas, isa po sa pagkaligaw ng landas sa atin ay pagiging pabaya sa ating al-lugha al-Arabiyya. Lugha al-Arabiyya. Sapagkat ang Quran po ay galing sa lugha al-Arabiyya. Pag pinabayaan mo ang lugha Arabiyya, parang pinabayaan mo na rin ang yung Quran na hindi mo maiintindihan kung ano ang nasa loob nito. Kaya na mayroong issue na nangyari bago lang, di ba? Mayroong issue, mga pari daw nagbalik Christian ulit. Yadan billah, adanallahu wa iyyakum min dhalik. Sapagkat po sila ay galing lang sa kanilang kaalaman ang pagtafsir o pag-intindi ng Quran. Hindi po talaga yun po pwede. Gaya ng sinabi ng Imam As-Suyuti at gaya ng ng sinabi ng Imam Ash-Shafi'i, isa sa dalawang pinakamagiting na ulama. Sabi ni Imam Ash-Shafi'i, hindi pwedeng sabihin o magbigay ng hukom kung hindi ito napag-aralan sa lugha al-Arabiyya. Kung wala siyang kaalaman sa lugha al-Arabiyya, hindi siya pwedeng magbigay ng tafsir sa Quran. Kaya napaka-importante ng lugha al-Arabiyya at isa sa pinaka-importanteng pag-aralan sa lugha al-Arabiyya ang nahwu. So inshallah subhanahu wa ta'ala, wala na po tayong oras, itutuloy na lang po natin ang ating klase. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa hindi pa naka-i'rab, may darating na mas madaling i'rab inshallah subhanahu wa ta'ala. Kunti lang, dalawang kalima inshallah subhanahu wa ta'ala i'rabin natin sa susunod o kaya ngayon kung kaya natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So papasok na po tayo sa gaya ng sinabi natin, itong tis'atu i'rabin lil basmala, hindi na po natin kunuha lahat. So inshallah subhanahu wa ta'ala, papasok na po tayo sa al-kalam. Ang kalam, siya ay ang ating pag-aaralan. Sa lugha al-Arabiyya, ang kalam ang ating pag-aaralan. Anong ang kalam sa lugha al-Arabiyya? Siya ang ating pag-aaralan. So ang kalam, gaya ng sinabi ng musannif, ang musannif ay author, ang syarih, pag sinabi kong musannif, ibig sabihin author ng kitab. Pag sinabi kong syarih ay sa tawag dito, siya ang nagpaliwanag sa kitab na isinulat ng isang tao. Siya ang nagpaliwanag sa isang kitab na isinulat ng tao. Ibig sabihin syarih. So inshallah subhanahu wa ta'ala, qala al-musannif, al-kalam huwa lughatan ma afada fa'idatan min kitabatin wa isharatin wa 'aqdin wa nasab. Ang kalam, nakuha na natin kung ano ang ibig sabihin ng lugha. Lughatan, ibig sabihin ng ang kalam sa lugha al-Arabiyya. At nakuha din natin kung anong istilahan, kung inyong matatandaan. So ang kalam huwa lughatan ma afada fa'idatan min kitabatin wa isharatin wa 'aqdin wa nasab. Ang kalam, siya ang magbibigay kahulugan. Ma afada fa'idatan. Ma afada fa'idatan. Ito ang aking binabasa. Al-kalam huwa lughatan ma afada fa'idatan min kitabatin wa isharatin wa 'aqdin wa nasab. Siya ang magbibigay kahulugan. Siya ang magbibigay kahulugan. Min kitabatin, mapakitaba, pagsusulat. Pagsusulat, matatawag natin kalam. Pagsusulat, pag sinabi mong zahaba Muhammadun, zahaba Muhammad, isinulat na zahaba Muhammadun, ayan ay matatawag na kalam. Min kitabatin wa isyaratin, o pagsisenyas. Senyas, kung naintindihan mo ang kanyang senyas, matatawag na kalam. Tatawag na kalam. Sa lugha al-Arabiyya, wa 'aqdin wa nasab. Ang akad, kung makikita niyo sa baba, faida al-akad hiya tariqatu hisabiyatin tu'tamad ala asabil yad. Ibig sabihin, makikita dito sa baba, faida, sa number 2 na ito. Ano ang ibig sabihin ng akad wa nasab? Hiya tariqatu hisabiyatin tu'tamad ala asabil yad. Ay
ang pagbilang sa pamamagitan ng ating asabi'ul yad. Asabi'ul yad ay ang ating mga ulamay o fingers, mga daliri. Yun ang sinasabi niyang akad. Yun ang sinasabi ng akad ay ang pagbibilang sa pamamagitan ng ating mga daliri, tinatawag na akad. Palusbo al-makbud yusabi wahidan. Palusbo al-makbud ang tinikom na daliri ay mabibilang na isa. Wal mabsut ay al-mansub. Al-mabsut yung naka-open. Yung naka-open na daliri. Ang makbud ang naka-close na daliri. Hindi na pinataas. Ang mabsut naman ay ang mansub, yung pinataas na daliri. Yun ang ibig sabihin ng akad at ang nasab. Yun ang kalam sa lugha al-Arabiyya. Yun ang kalam sa lugha al-Arabiyya. Wastilahan, nakuha natin kung ano ang istilahan. Ang istilahan ay wa ittifaqu ta'ifatin makhsusatin li fahmin makhsusin. Diba? O li mafhumin makhsusin. Wa ittifaqu ta'ifatin makhsusatin li mafhumin makhsusin. O li mafhumin khasin. Yun ang istilahan. Nakuha na natin sa nagdaang mga klase natin. Majtama'at fihi al-quyud al-arba'a al-atiyah fi al-matan. Ang kalam, labudda, al-kalam, istami'u ya ikhwa. Al-kalam, huwa majtama'at fihi al-quyud al-arba'atu al-atiyah fi al-matan. Wa majtama'at هذه القيود ذكرها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الأربع في الجملة فيكون الكلام فتكون الجملة أو يفيد فائدة فهو الكلام. أو ما اجتمعت فيه القيود. القيود أي siya ang nagbibigay ang kuyod. Pag nawala ang isa, hindi mo na ito magagamit ang apat. Yun ang ibig sabihin ng kuyod. Pag nawala ang isa, hindi magagamit ang tatlo. Pag nawala ang isa, hindi magagamit ang tatlo. Dapat magsama silang apat. Yun ang ibig sabihin ng majtama'at fihi al-quyud al-arba'atiyah fil matan. Dapat magsama ang apat na ito upang maging ang salita natin ay upang magkaroon tayo ng isang kalam. Dapat magsama ang apat na ito. Al-kalam wal lafz. Ano ang apat na dapat magkaisa? Para magkabuo tayo ng isang kalam? Ang sabi ng musannif, al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Wal-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'. Ito ang dapat na magsamang lahat. Ang lafaz at ang tarkib o murakkab at ang mufid at ang bil-wad'. Yun ang quyud al-arba'a na hindi pwedeng magkahiwalay. Ito ang sinasabi ng musannif al-quyud al-arba'a o ang sinasabi ng syarih al-quyud al-arba'a. So ano ang lafaz? Ang sabi niya al-awwal ay yakuna lafzan. Ang una ay yakuna lafzan. Ito ang kalam. Ang thani ay yakuna murakkaban. Dapat sa kalam ay maging murakkab. Al-thalith ay yakuna mufidan. Dapat sa kalam ay maging mufid. Ang mufid ay makukuha natin ang ibig sabihin ng lahat ng ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Rabi, ang ikaapat na quyud ay yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Dapat magkasama ang apat na ito bago tayo makabuo ng al-kalam. Dapat magkasama ang apat na ito upang makabuo tayo ng al-kalam inshallah subhanahu wa ta'ala.
Fal-lafzu, ano ang ibig sabihin ng lafaz? Ano ang ibig sabihin ng lafaz? Fal-lafzu ma'nahu lughatan. Ang ibig sabihin ng lafaz sa lugha, dapat maintindihan nyo kung ano ang ibig pag binanggit nating lughatan o at saka istilahan. Fal-lafzu ma'nahu lughatan at-tarhu war-ramyu. At-tarhu war-ramyu ay ang pagtapon. At-tarhu war-ramyu. At-tarhu war-ramyu. Yun ang ibig sabihin ng kalam o yun ang ibig sabihin ng lafaz sa lugha. Yuqalu akaltu tamrata wa lafadtu nawata. Gaya sabi niya, gaya kung sabihin mo, akaltu tamrata wa lafadtu an-nawata, ay kumain ako ng tamar at aking itinapon ang kanyang bigi. Ano sa Tagalog ng bigi? Buto? Buto. Oh. Akaltu tamrata wa lafadtu nawata, ay ang nawat ay ang buto ng tamar. So tinapon ko, sabi niya, ang nawat ay ang buto. Tinapon ko. Gumamit siya ng lafaz. Bima'na tarahtuha wa ma'nahu fi istilah as-sawtu mushtamal ala ba'd al-huruf al-hijaiyya allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Sa istilahan naman, as-sawtu mushtamal ala ba'd al-huruf al-hijaiyya. Siya ang saut, salita o ang sound. Al-mushtamal, ang sound na ito dapat ay nanggaling, al-mushtamal ala ba'd al-huruf al-hijaiyya. Dapat ang sound na ito kinuha sa Arabic alphabet. Kinuha dun sa alif, mula sa alif hanggang sa ya. Dapat dun kinuha ang sound na ito. Dapat dun kinuha ang sound. Pwede siyang maging lafaz. Yun ang istilahan ng lafaz. So ang sound na kinuha sa ala ba'dil huruf al-hijaiyah allati awwaluha al-ya wa akhiruha awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya, na nagsisimula sa alif at sa ya nagtatapos. Yun ang dapat kinuha doon ang lafaz. Dapat kinuha doon ang sound o ang sound ng ating babagkisin, bibigkasin. Kazaid, halimbawa sabi niya Zaid, kazaid. Fa innahu sawtun ishtamal ala az-zay wal ya wad dal. O ang Zaid, sabi niya, na naging siya ay saut. At merong siyang zay, merong siyang ya at merong siyang dal. So ito ay kabilang sa huruf al-hijaiyah. Ito ay kabilang sa huruf al-hijaiyah. Fa in lam nashtamil ala ba'd al-huruf ka sawt at-tubul fala yusamma lafzan. Kung hindi, sabi niya, kinuha ang sound na ito sa huruf al-hijaiyah ka sawt at-tubul, kagaya ng saut o gaya ng tinig ng tubul, ay tubul ang pinapalo na nagtigay siya ng sound, yun ang parang drums. Fala yusamma lafzan, hindi siya pwedeng gawin, hindi siya pwedeng maging lafaz dahil hindi siya kinuha sa huruf al-hijaiyah, dahil hindi siya kinuha sa huruf al-hijaiyah, hindi siya pwedeng maging lafaz. Wal murakkab, ano ang murakkab? Ma'na lughatan tarkibu shay'in ala shay'in kawat mata'in ala mata'in akhar. Ay ang nagpa-file ng mga, ang mata ay kagamitan. Itatambak ang kagamitan sa lugha, ang tarkib, tinatambak ang mga gamit, tinatawag yung tarkib, murakkab. Tinatawag ang pagtatambak-tambak ng mga kagamitan ay tinatawag na tarkib o murakkab. Ma'nahu istilahan, o sa istilah naman, sa istilahan ng mga nuhat, ano ang murakkab? Ma tarakkaba min kalimatayn fa akthar.
aqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Ay ang murakkab sa nuhat ay ang naging na-produce siya matarakkaba min kalimitain. Na-produce siya ng dalawang kalima. Assalamualaikum, Sheikh. Pasensya po. Sheikh, pwedeng maka-request po? Pwedeng palaki ng konti yung ano? Masyadong maliit po sa mobile. Barakallahu fikum. Kung pwede lang po, Sheikh. Sige, sige. Yun. Okay na? Barakallahu fikum. O ano ang murakkab? Ano ang murakkab? Nakuha natin sa lugha ay ang pagka-file o pagka-patong-patong ng isang bagay. Sa istilahan naman, ano ang murakkab? Matarakkab min kalimitain ay ang na-produce o nagkaroon ng dalawang kalima. Ng dalawang kalima sa jumla. Dalawang kalima ang ibig sabihin ng murakkab. Ang ibig sabihin ng murakkab ay ang dalawang kalima. Ma tarakkab min kalimatayn fa aksar. Kama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Halimbawa sabi niya kama Zaidun. Kama isang kalima. Kama isang kalima, di ba? Ang kama isang kalima. Kama isang kalima. Ano ang murakkab? Ma tarakkab min kalimatayn fa aksar ay ang nagkaroon ng dalawang kalima. Ay dapat maging dalawa ang kalima sa ating jumla na gagamitin. So ang kama isang kalima. Kama isang kalima. Zaid isang kalima. Zaid isang kalima. So meron tayong dalawang kalima. So yun ang sinasabi ng ating musannif rahimahallahu ta'ala. At saka wa Zaidun, at saka sabi niya wa Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Oh, ang Zaid at saka ang Zaid qa'imun, ang Zaid isang kalima at ang qa'im ay isang kalima. At ang qa'im ay isang kalima. So naging murakkab silang dalawa. Pero hindi nabanggit ng syarih o ng kitab natin. Meron po tayo kasing murakkab na tatlong bagay o tatlong bahagi ng mga murakkabat. Meron tayong murakkab tarkib masji at meron tayong murakkab tarkib idafi. Tarkib al-idafi. At meron tayong murakkab tarkib al-isnadi. Tarkib al-isnadi. Hindi po nabanggit ng ating ng syarih ang bagay na iyon. Yun po ay mahalaga sa ating malaman. Kasi pag binanggit mo, sabi niya, matarakkab min kalimatayn fa aksar, ay yung nagkaroon ng dalawang kalima sa jumla, nagkaroon ng dalawang kalima sa jumla, gaya ng ating nakuha, kama at saka Zaid. O Zaidun qa'imun. Isa sa kama Zaidun dalawang kalima at saka Zaidun dalawang kalima. Pag sinabi natin ba'ala bakka, makukuha natin sa mamnu min as-sarf inshallah subhanahu wa ta'ala. Murakkab din siya sa dalawang kalima. Murakkab din siya sa dalawang kalima pero pinag-isa na lamang. At saka pag sinabi nating Abdullah, murakkab siya ng dalawang kalima din. So papasok ba siya sa sinasabi ng musannif na murakkab? Hindi po yun papasok sa sinabi ng musannif na al-murakkab. Ang ibig po sabihin ng murakkab dito ay ang murakkab at-tarkib al-isnadi. At-tarkib al-isnadi. Yun ang makakapasok sa murakkab na binanggit ng ating musannif. At saka nagbigay ang syarih ng halimbawa kama Zaidun at saka ng Zaidun qa'im. Sapagkat ang kalam po hindi ito ay isang palatandaan na dapat nating banggitin inshallah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nagbigay ng ganitong klase na halimbawa. Ang isang jumla ay meron tayong fi'il at saka fa'il. Ang isang jumla naman meron tayong mubtada at saka ng khabar. Ibig sabihin ang kalam ay magiging ay
ang kalam dapat alal akal, minimum talaga sa kalam dapat siyang magkaroon ng dalawang kalima, at saka ang dalawang kalima na ito imma jumla ismiya o imma jumla fi'liya. Sa jumla ismiya sa jumla fi'liya gaya ng kama zaidun, sa jumla ismiya gaya ng zaidun kaimun. O ang pinakamababa minimum talaga na magkakaroon tayo sa kalam ay dapat maging dalawang kalima. Wa kharaja bil murakkabi syai'an. So binanggit niya wa kharaja bil murakkab. O naalis o lumabas sa murakkab syai'an al-mufrad ka Zaidun wa Amr wa Bakar wa Khalid wal a'dad al-mas'udah. So sabi niya lumabas sa murakkab ang dalawa al-mufrad, isa ay ang mufrad ay singular. Ang mufrad ay singular. Kasi halimbawa sabi niya ang Zaid, isa lang. Wa Amr, isa lang. Wa Bakar, isa lang. Zaid, isa lang. Wa Amr, isa lang. Wa Bakar, isa lang. Wa Khalid, isa lang. Wal a'dad al-masrudah. Wal a'dad al-masrudah. Wal a'dad al-masrudah. Ang a'dad al-masrudah ay ang mga bilang. Bilang gaya ng sabi niya wahid, isang kalima. Isnan, dalawang kahulugan niya pero isang kalima lang siya. Tatlo ang kanyang kahulugan pero isang kalima lamang siya. Kaya hindi siya papasok sa al-murakkab. Medyo anong tawag dito? Binibilisan ko konti lang inshallah subhanahu wa ta'ala para magkahabol po tayo kasi wala tayong oras inshallah. Habol tayo inshallah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakuha natin ang lafaz at ang murakkab nakuha na natin inshallah subhanahu wa ta'ala, at ang mufid nakuha na natin ang tatlong quyud na binanggit ng ating musannif rahimahullahu ta'ala. Nakuha na natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Huli, ang panghuli na ating kukunin, ang panghuli na ating kukunin, ang panghuli na ikaapat na quyud na binanggit ng musannif rahimahullahu ta'ala ay kalamul lafzul murakkabul mufid wa kalamul lafzul murakkabul mufid. Ang pangatlo. Sorry. Wa kalamul lafzul murakkabul mufid bil dam. Ang pangatlong binanggit ng musannif sa kalam ang mufid. Ano ang mufid? Wa ma'nahu lughatan ma afada ayya fa'idatin kanat. Ma afada ayya fa'idatin kanat. Ma afada ayya fa'idatin kanat. Ay ano man ang maging kahulugan o nagdadala ng kahulugan, meron siyang kahulugan, heto ay papasok sa mufid. Yun ay tinatawag na mufid. O ang lahat na merong kahulugan ay matatawag na mufid. Wastilahan, ano sa istilahan ang mufid? Ma'afada fa'idatan, yahsunu sukutul mutakallimi, wassami alayha, bihaythu la yasiru as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Ito ang mufid sa istilahan ng mga nuhat. Ito ang mufid sa istilahan ng mga mufid. Sa istilahan ng mga nuhat. So ang mufid, ma'afada fa'idatan, ay siya ay ang dapat magbigay siya ng kahulugan. Ma'afada fa'idatan. Dapat magbigay siya ng kahulugan. Yahsunu sukutul mutakallimi wassami alayhi. Ay yahsunu, pwede nang tumigil ang nagsalita at ang nakadinig sa kanya. Yahsunu sukutul mutakallim, ang mutakallim ang nagsalita, wasami ang siyang nakadinig ng salita. So ma'afada fa'idatan, yahsunu sukutul mutakallimi wasami alayhi, ay pwede nang tumigil ang mutakallim ang nagsalita at nakaintindi na ang nakadinig sa kanyang salita. Yun ang tinatawag na sa istilahan na ang mufid.
Bihaythu la yasiru as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Ay bihaythu la yasiru ay hindi na maghihintay ang nakadinig ng salita na kanyang idadagdag pa sa kanyang salita. Pagkos ito ay mufid, ay ito ay naintindihan niya na. Yun ang tinatawag yahsunu suqutul mutakallimi was-sami 'alayha bihaythu la yasiru as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Kaya nang sabi niya, kama Zaidun. Sabi niya, kakama Zaidun. Halimbawa sabi niya, kama Zaidun. At saka halimbawa rin sabi niya, wa Zaidun kaimun. Fa inna kullan minhuma afada faidatan tammatan yahsun sukutul mutakallimi 'alayha. Wa hiya al-ikhbar bi qiyam Zaidin. Wa kharaja bil mufid ghayruhu wa abdillah wa hayawan natik wa in kama Zaidun. Gaya ng sabi niya, kama Zaidun. Ang kama Zaidun ay magiging mufid siya. Fa inna at saka ng Zaidun kaimun, magiging mufid din siya. Bakit? Fa inna kullan minhuma afada faidatan tammatan. Sapagkat silang dalawa ay nagbigay na ng kaalaman o kahulugan, na pwede na. Tammatan, pwede na siyang gamitin. Yahsunu suqutul mutakallim at pwede nang huminto ang nagsalita sa kanya. Wa hiya al-ikhbar bi qiyam Zaidin ay ang pagsabi niya na kama Zaidun ay sinabi niya na si Zaid ay nakatayo. Si Zaidun ay tumayo. O si Zaidin ay tumayo, nakatayo noon. Nakatayo noon, past tense. Kama Zaidun. Wa hiya al-ikhbar bi qiyam Zaidin ay siya ang pagsabi ng mutakallim o ng nagsalita ay si Zaidun, sabi niya al-ikhbar bi qiyam Zaid, siya ay nakatayo. Wa kharaja bil mufid ghayruhu Abdillah wa hayawan natik wa in kama Zaidun. Lumabas sa sinasabi niyang mufid ang Abdullah. Abdullah ay dalawang kalima, ngunit hindi siya mufid kasi tarkib idafi ang Abdullah mudaf at saka mudafun ilayhi. Wa hayawan natik aidan wa in kama Zaidun, at yung hayawan natin insyaallah subhanahu wa ta'ala medyo mayroong kalaliman, hindi natin kukunin. Kunin na lang natin ang in kama Zaidun. Pag sinabi mong kama Zaidun, yun ay mufid, nagbigay ka na ng kahulugan. Sinabi mong si Zaid ay nakatayo. Pero pag sinabi mong kung tatayo si Zaid, iba ang sinabi mong tumayo si Zaid o nakatayo si Zaid o tumatayo si Zaid, iba pag sinabi mong kung tatayo si Zaid. O ito ang sinabi niyang in kama Zaidun. Kung tatayo si Zaid, anong mangyayari? Kung tatayo si Zaid, ano ang mangyayari? Di ba may maitatanong pa natin sa nagsalita kung makakatayo si Zaid, anong mangyayari? Pero pag sinabi mong kama Zaidun, ay si Zaid ay nakatayo na. Yun ang ibig sabihin ng in kama Zaidun. Kaya hindi siya naging mufid. Kaya sa lughah al-Arabiyya, minsan kung dinagdagan mo ang kalam, magiging hindi siya magbibigay ng kahulugan. Kung binawasan naman ito, doon magiging may kahulugan na ang kalam, mufid na ang kalam doon. Gaya ng ating nakuha in kama, pag inalis natin ang in ay yuhsinu sukutul mutakallim alayhi. Pag inalis natin ang in ay magbibigay sa atin ng kahulugan ang jumlah. Pag dinagdag naman natin ang in, hindi na magbibigay kahulugan ang jumlah. Kasi maghihintay tayo sa nagsasalita kung ano ang mangyayari kay Zaid kapag siya ay tumayo o kung siya ay tatayo. Ang ika-4, bilwad. Ma'nahu lughatan al-hattu, taqulu wada'tu ad-dayna an fulan.
Al-hattu ay inilagay o kaya inilagay. Wada'tu ad-dayna an fulan. Ay inilagay ko ang utang kay fulan. Ang fulan ay parang isang rajul, ganun, isang tao, ganun ang fulan. Di makna hatattuhu. Ay bimana ang ibig sabihin ng bilwad lukatan hatattuhu wal wiladatu taqul ang wilada ay panganganak taqulu wada'atil mar'atu kaya ng kung sabihin mong wada'atil mar'atu ay nanganak ang isang babae. Yun ang ibig sabihin ng wada' sa lugha al-Arabiyya. Idza waladat ay ibig sabihin sabi niya nanganak. Wastilahan ja'lul lafzi dalilan 'ala al-ma'na. Ang bilwad'i siya ang ginawang dalil. Siya ang ginawang dalil. Ang dalil ay ang siyang magtuturo sa atin sa kung ano ang ating gagawin. Yun ang dalil. Dalil. O di kaya pala tandaan ay siya ang ja'lul lafaz. Paggawa sa lafaz. Nakuha natin kung anong lafaz, yung sound na yun. Siya ang dalilan alal ma'na. Ay ginawa natin ang lafaz na yan, sa ganitong ma'na, sa ganitong kahulugan. Kazaid. Halimbawa sabi niya Zaid. Kazaid ginawa siya ng mga Arabo sa ibig sabihin na isang tao na ang pangalan ay si Zaid at ito ay kinuha sa huruf al-hijaiyah. Fa innahu lafdhun arabiyyun ja'alatul arabu dalilan ala ma'na. O sa fa innahu lafdhun ay salita ng Arabic. Fa innahu lafdhu arabiyyin ay salita ng Arabic. Ja'alatul arab ginawa sa ng Arab dalilan ala ng palatandaan ng kahulugan. Wa huwa dhatun wudi'a laha lafzu Zaidin ay ang that ay gaya ng tao, gaya ng bagay, ganun. Yun ang that. So ang Zaid binigay sa that o sa tao, ginawa ng Arab ang that na kahulugan ay binigay ito sa pangalan, binigyan ng Arab na pangalan ay magiging kahulugan ang Zaid sa isang tao. Wa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajam. So lumabas sa bil wad'il arabi ang kalam o ang salita ng hindi Arabic. Ang salita ng hindi Arabic, pag sinabi kong sino ba to? Abu Bakar kumain ng kanin. Kumain si Abu Bakar ng kanin o si Abu Bakar ay bumasa ng Quran. So hindi yun matatawag na kalam gaya ng ating nakuha kanina kasi ginamit ko ang salitang hindi Arabic. Ginamit ko ang salita na hindi Arabic kaya hindi siya matatawag na kalam. Kung sabihin mo lang akala Zaidun urzan, matatawag na kalam at ito ay nilagyan o ito ay ginagamit ng mga Arabic sa kanilang pananalita. Kung gamitin mo ang ating pananalita kung gagamitin mo ang ating pananalita ay hindi ito magiging kalam gaya ng ating nakuha. Dapat ang ating gamiting pananalita ay ginagamit ng mga Arabo o ang mga Arabic language. Misalu kalamun wa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajam. At-turk gaya ng sabi niya na lumabas sa kalam ng Arab at-turk yung mga Turkey. Gaya ng sabi na salita ng mga Turk, ng mga Turkey at ng mga barbar.
Si Ibn Ajum sa lugar ng Barbar. Yung mga Moroccan, Magdibi. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhat. So hindi siya magiging kalam sa mga sila na naglagay o sa mga may alam sa mga nuhat o sa ilmu annahu, hindi siya matatawag na kalam kahit ito ay nagbigay ng kahulugan o ng makna, hindi pa rin siya matatawag na kalam sapagkat ito ay hindi ginagamit ng mga Arabo. At hindi ito kailanman ginamit ng mga sa mga Arabic na pananalita. Misalu majtama'a fihi al-qud al-arba'a al-madhkura qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Halimbawa, sabi niya, ang nagkaisa ang ating nakuha, nagkaisa sa isang jumla, ang ating nakuha na apat, lafaz al-murakkab al-mufid bil wad'i. So halimbawa sa mga iyon, ito ang aking binabasa. Halimbawa, sabi niya, kama Zaidun, kama, ito ay lafaz. At meron tayong kaf, meron tayong alif, at meron tayong mim. Sa katunayan, hindi alif ang kama. Ito ay waw, pero naging alif lang siya, illatu sarfiyya. Inshallah subhanahu wa ta'ala makukuha natin sa mga susunod pang klase. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa sarap, inshallah subhanahu wa ta'ala. Naging alif ang waw dito. So meron tayong kaf, at saka meron tayong alif, at meron tayong mim. So ginagamit to ng mga sa Arabic language. At kama Zaidun, ito ay murakkab. Lahul lafdu al-murakkab. Murakkab ng dalawang kalima. Murakkab, ang kaf at ang alif, ang mim ginagamit ng mga Arabic. Sautun mushtama ala ba'd min huruf al-hijaiyya. At ang kama Zaidun ay murakkab ng dalawang kalima. Lafzul murakkabu al-mufid, at ang kama Zaidun ay mufid. Ang ibig sabihin ay nakatayo si Zaid. Filwat il-Arabi, at ito ang kama Zaidun ay ginagamit ng mga Arabo o ang Arabic language, ginagamit ito ng mga Arabo. So magiging kalam ang ating kama Zaidun wa Zaidun qa'imun, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagkalumpas na tayo sa oras, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kung ating makikita, meron na naman tayong i'rab. Ito ay mas madali sa ating nagdaang i'rab na basmala. Ito ay mas madali sa ating i'rab na nagdaan na basmala. Inshallah subhanahu wa ta'ala iti-train natin ito. Meron tayong i'rab na sa kitab, inshallah subhanahu wa ta'ala, pero magbibigay ako ng kalima na ganun din ang i'rab niya, pero hindi na kalima na ginamit ng ating syarih. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na ating klase, kukunin natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Mag-i-i'rab tayo at basahin nyo ang ating kitab, ang i'rab ng kama Zaidun wa Zaidun qa'imun. At kung mayroong mga katanungan, inshallah subhanahu wa ta'ala, mag-send lamang sa ating group, at ito kagad natin itong sasagutin sa abot ng ating magkakaya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, wala na tayong oras. Ang kama Zaidun at saka ng Zaidun qa'imun ay ating i-i'rabin sa ating klase. I-i'rabin ko ngayon na kama Zaidun fi'lun madin mabniun al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun maf'ul bil fi'l wa al-fi'l tammatun zahiratun fi akhirih. Wa Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida' wa al-fi'l tammatun zahiratun fi akhirih. Wa qa'imun mubtada marfu'un bil mubtada wa al-fi'l qa'imun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa al-fi'l dammatun zahiratun fi akhirih. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, basahin nyo ang ating kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala. At meron akong paalala, kung meron pa tayong oras, tanda? Kaya sadya. Uliway na sir. Okay ra, ikaw ba? Insyaallah subhanahu wa ta'ala, balik daguman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. At Okay na sir, wala class naman kayo siya kabulkan. Ha? Mayroon kami class kayo siya kabulkan niyo. Pariksa. Na inshallah subhanahu wa ta'ala,
i'rabin natin ang kama Zaidun wa Zaidun qaimun. Insyaallah tanbaks, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At ang kama Zaidun, ang kama Zaidun, pinakamadali na i'rab na ating kukunin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang Zaidun qaimun. At kung mai-i'rab natin ito hanggang sa huli ng kitab, makaka-i'rab tayo kasi madami tayong may encounter na tulad ng mga ganito. At ang kama ay isang fi'l madhi. Tandaan po lamang natin ang fi'l madhi. Tatlo lang ang kanyang kalagayan. Tatlo lang ang kanyang kalagayan. Madali talagang tandaan. Tatlo ang kanyang kalagayan. Kung hindi siya mabniyun al-fath, siya ay mabniyun al-dhamm. O di kaya naman mabniyun al-sukun. Tatlo lang. Tatlo lang ang kanyang kalagayan. Mabniyun al-fath, mabniyun al-dhamm, at saka mabniyun al-sukun. Tatlo lang, wala ng pang-apat. Madaling tandaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makukuha natin kung paano o kailan magiging mabniyun al-dhamm ang fi'l madhi at kung kailan magiging mabniyun al-sukun ang fi'l madhi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa fi'il madali talagang tandaan ang fi'il madhi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa ating mga susunod na klase makukuha natin. Ito na muna ngayon ang ating kukunin, ang i'rab ng kama Zaidun wa Zaidun qaimun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mag-i'rab tayo lahat sa susunod na ating klase insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kung bigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay, magkikita-kita pa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakum wa bayyakum. Kuntum fi khairin wa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.